Okay, magandang araw mga ka-printing. So, andito na naman tayo, no? So, nung mga nakaraan, napansin nyo, tinuruan ko kayo kung paano magsimula ng business permit. Sa munod, tinuruan ko kayo kung paano naman magsimula ng printing. Ano yung mga kailangan na handa, ano yung mga kailangan na dapat i-set up. Okay, so ngayon, kung nandito at nanonood ka pa rin, ibig sabihin, interesado ka, ngayon naman, bigyan naman kita ng mga common problem sa tarpaulin printing. So, focus lang tayo dun sa machine. Problema ng machine, problema na karaniwang nakakaharap ng mga nasa printing. So, para at least aware ka, hindi po laging good yan. So, bigyan kita ng 10 na common na problema ng nasa printing. Kung interesado ka, sundan mo itong one to at huwag kang mag-skip ha. Okay. SNL Digital Moment. So, kung ready ka na, no? Kung ako sa'yo, mas maganda kung ano ka ng notebook at ballpen. Okay, una yung pixelated. Tapos pangalawa yung wrong color. Tapos yung margin. Tapos yung banding. Tapos yung ink smudge. Tapos yung uneven color. Tapos yung wrinkle. Wrinkle ng tarp. No? Okay, yung wrinkle. Tapos yung mabilis matanggal yung eyelet. Yung mga ganon. Uneven cutting. O yan. Yan yung mga common. At i-add na rin natin yung clag at saka yung media. Okay, so isa-isahin natin kung ano yung mga binanggit kong yun. No? Simulan natin yung pixelated. Pixelated, common problem yan sa pagdating sa printing. So, bakit pixelated? Mostly kasi mga customer natin, karaniwan naman sa kanila, hindi naman ganong nakakaunawa pagdating sa printing. Meron dyan, napakaliit ng tarp, magbibigay sa iyo ng napakalinggit din talaga lalo na file. Halimbawa, 2 feet by 3 feet yung pinapiprint nila. 2 feet by 3 feet, ang ipapasa sa iyo, 2 inches by 3 inches. Literal na 2 inches by 3 inches. So talagang pixelated po yun. Pagka binatak yung bigla po yun sa 2 feet by 3 feet, ginawa yun 24 inches by 36 inches, ang labas po nun is blurred. Magiging pixelated po siya. So, paano po natin sinusolusyonan yon? Sinusolusyonan po natin yon sa pagle-layout pa lamang. So, sa pagle-layout pa lamang, dapat po, nakalagay na kayo dun sa canvas na kung ano yung sukat na ipiprint nyo. Halimbawa, 2 feet by 3 feet na natin. Huwag na tayo lumayo. 2 feet by 3 feet, 24 inches by 36 inches, kahit na 72 lang ang resolution. Huwag nyo na po masyadong itaas yung resolution. 72 lang ang resolution, okay na po yan. So, yun po yung unang-una. Yung pixelated. Yun po yung nagiging dahilan. Masyadong maliit yung file, binibatak natin ng biglang malaki. So, kaya ang labas po nun, pixelated talaga. So, ikalawa, ano yung common na problema pagdating sa printing? Yung wrong color. Ang karaniwan po na problema niya kung bakit wrong color po, karaniwan, hindi ko sinasabing lahat, pero karaniwan sa mga nagpapaprint sa atin po, pag nagbato po sa inyo ng file po yan, naka-RGB file. RGB file po is for demo or for plus screen. Paano ba ito? Huwag natin palawakin masyado. Pero kumbaga, pang-display. Sa display po yan po talaga RGB. Pero pagdating po sa printout, CMYK po lahat dapat. Kaya kapag nagpasa sila sa inyo ng RGB, pag pinrint nyo po yan, magiging common po yan. Medyo may pagkakaiba po sa kulay pagdating po sa pag-print out na. So, yun po yung common. Isa sa mga common, yung wrong color. So, paano natin sinusolusyonan po? Dapat po sa pagle-layout pa lang rin. Katulad ng kaganina, sa pagle-layout pa lang rin, dapat naka-CMYK na po kagad kayo. Para ngayon, kung may hinahabol kayong kulay, sa pagle-layout pa lang, makuha nyo na yung layout na gusto nyo, yung kulay na gusto nyo. Pag naka-CMYK ka po, medyo malapit sa katotohanan po yun, parehas na po yung ilalabas doon. O, yung pangatlo natin, yung walang margin. Actually, yung walang margin naman, hindi naman problema talaga dapat ito ng customer. No? So, pagdating naman, sa printing naman po ito, dapat sa atin, na nasa printing, so talagang nagma-margin tayo. Pero common mistake natin naman yan na hindi natin nalalagyan ng margin. So, pagka ganun po, ano naman ang magiging effect pag walang margin? Pag walang margin, siyempre, malamang yan, hindi pantay-pantay yung margin, yung ano natin, yung magiging tabas natin. Kasi siyempre, wala nga tayong margin na nailagay.
So, wala naman sa pinag-usapan yon, pero po, pangit tignan. So, isa rin po sa nagiging mistake natin yan. Ano pa? Yung pang-apat, banding. Banding po, yun po yung sa head yan. Common po, ibig sabihin niyan, ang tama po niyan sa head. Pag banding po, mapapansin nyo yung printout nyo, parang may mga guhit, may mga banding na ano po ang common na nagiging, bakit nagkakaroon ng banding? Ibig sabihin po niyan, yung head niyo po may tama or merong barado, may baradong linya. Yung head kasi ng tarpaulin is may mga butas siya, maraming butas po yan, series of butas siya. Merong isa doon na merong may bara or may natatakpan na portion. Kaya po nagkakaroon po ng banding yung printout. So, paano po ang magiging solusyon nyo dyan? Kailangan po linisin yung head. So, kung ano man ang ginagamit nyo na panlinis, merong cloth na pang white, meron naman iba yung cleaning swab. So, kailangan po malinis nyo po yung head doon para mawala yung banding. So, doon tayo sa ink smudge. Okay, ang ink smudge, karaniwan po yan pagka po medyo may lukot yung tarp. Minsan po sumasabit po talaga doon sa sa head. Kaya po nagkakaroon ng smudge, yung parang may guhit-guhit siya na gano'n. Yun po yung smudge. Nagkakaroon po ng gano'n. Isa pa pong dahilan po yan, minsan nagkakaroon po yan ng mga himulmol. Pag nagkaroon po yan ng himulmol po, papahidan niya po yun. Papahidan niya yung pinaka-tarpaulin po. Magkakaroon po ng smudges po yung mga printout nyo. So ano po yung mga karaniwan na ginagawa natin pagka po gano'n? Ang karaniwan solusyon po na ginagawa po natin dyan, unang-una po, cleaning solution. Maglagay po sa cloth o kaya naman doon sa swab, cleaning swab, tapos linisin natin ng mainam yung head. Pag nalinis po natin ng mainam yung head po, pag wala nang himulmol po, medyo may iwasan na po yung smudge. Tapos pangalawa po, yung media po natin, siguraduhin po natin na flat or yung vacuum natin, tignan natin baka hindi ganong humihigop. Kasi pagka ganun po, aangat po yung media, malaki po yung potential na magkaroon po ng smudges. So, yun po natin, ganun po natin sila sinusolusyonan. Okay. So, yung pang-anim, yung uneven color. So, magtataka kayo, ano yung uneven color? No, bakit nagiging common problem yan? Minsan nagpiprint ka, ang ganda-ganda ng print mo, tapos bigla na lang, ayan na, biglang palabo, hanggang sa hindi na po pantay yung kulay. Nagtataka rin ba kayo? Ako rin po nung dati, nagtataka rin po ako din sa ganun. Kapag dating po sa ganun pong problema po, marami pong magiging, marami pong mga dahilan yan. Karaniwan po, nagbabara yung hose ng ink. Ibig sabihin, hindi niya nasusupply na maganda po yung head. At nang ganun po, minsan nagkakaroon po ng tama. Ang problema, minsan naglalagay tayo ng gradient dun sa ating printout. Pag naglagay ka ng gradient dun sa ating printout, minsan po, dahil spread yung ginagawa natin, spray, hindi po natin napupuna yung paglabo. Halimbawa, bumitaw na ang kulay dilaw. Pag bumitaw na ang kulay dilaw, pero dahil naka-spray ka, hindi mo nakikita po yung damage ng iyong printout. Dahil nilaksan mo yung feather, nilagyan mo yung pinaka, niya, halos, akala mo tama pa rin yung printout mo. Akala mo walang tama. Ang problema, parang pumuputla. So, ibig sabihin po, hindi nasakto yung kulay na binibigay. Hindi nasakto, pero dahil po sa taas ng feather na ginawa ninyo po, hindi po pansin. Pero sa mga matatalas po, makikita po nila na parang etong portion na to matingkad na matingkad. Pagdating po dito, parang pumutla. Uneven na yung kulay po. So, kapag ka po kinlining nyo yun at naisipan yung i-post yung printout nyo, kinlining nyo po, pag printout nyo, makikita nyo po yun. Talaga pong malinis na malinis po yun. Uneven na uneven po talaga yun. Lalabas po yung tunay na kulay. So, ano po solusyon natin doon? Una-una, linisin po natin ang yung mga hose. Dapat mawala yung mga clog na yan. Pag nawala po yung mga clog na yan, maiiwasan po natin yung uneven na kulay na ganun po. Tapos, isa pa po, yung feather. Pag lalagyan ng feather po pagdating sa printing po, huwag masyadong mataas. Yung mataas na feather, usually ginagamit lang po yun pagkamang pang-election para kahit na medyo bitaw na, hindi pa rin ganong halata. Pero pagdating po sa mga pang-kliyente na medyo lalot masaselan, huwag niyo po masyadong taasan. Para maging mapagmatsyag tayo, may konting bumitaw, nalilinis kagad natin. Huwag na natin patagalin. Isa pa, wrinkle. Wrinkle, karaniwan po sa media to, sa tarpaulin media. Ano po yung common na problema pagdating sa media? May mga dumadating po sa atin na media na hindi natin maiwasan. Nagtataka tayo, sumasabit. Samantalang, bakit siya lang? Parang gano'n ang dating yan. Pagka tinignan niyo po, yung mga gano'n po, pag sinilip niyo, yung media minsan alon-alon. Ano ibig ko sabihin alon-alon? Yung para po siyang may mga gusot-gusot talaga, hindi po siya even. Ano po ang mga nagiging
karaniwang cause niyan. Minsan yung pinaglagyan merong maumbok, so nagkaroon po siya ng dimple yung pinaka-media, umangat po yung tarp. Mga ganun po yung mga ano. Karaniwan po yan nangyayari. At minsan, sa pagkakarolyo po from factory, hindi po pantay yung pagkakarolyo. Kaya po, ang nangyayari po, minsan parang bali-bali po yung ano ng tarp. Parang lukot-lukot yung tarp. So, ano yung nagiging solusyon natin? Tayo mga ano. Ang diskarte po namin na ginagawa sa ganyan po, unang-una po, nilaladlad namin. Tinutulungan na namin mismo yung machine na wag nang umasa dun sa tensioner. Kasi ang mga machine karaniwan may tensioner eh. So, ibig sabihin, pinipit niya. Pero kung sobrang kulubot po, sobrang lukot po yung ano po, kahit may tensioner siya, nagiging lukot-lukot pa rin po. Kung kaya papalitan sa supplier yung media mismo, actually, ano nyo sa supplier. Kasi, common naman po, pagka isinumbong nyo sa supplier yan or nagsabi kayo sa supplier ng ganyan, papalitan kagad nila yan ng buo. Pero kung small time nga lang tayo at wala tayong gano'ng stock, minsan gagamitin na lang natin. So, yun po yung ginagawa namin solusyon. Nilaladlad po namin yung tarp. Para na sa ganun po, pagladlad siya, hindi po siya magiging hatak. Pag hindi po hatak yan, medyo mas magiging flatten po yung tarp. So, yun po yung nagiging solusyon natin. So, isa pa sa mga common na problema, yung uneven cutting. Ano po ang solusyon natin doon? Uneven cutting kasi usually hindi sila nagbo-border. So, yun isa rin po yun sa mga dahilan, no? Kaya ako po, lagi ko tinuturo sa kanila yan, mag-border. Bakit? Pag nag-border ka, syempre, lalagyan mo rin ng stroke. Yan po yung technique dyan. Lagyan nyo ng stroke. Lagyan nyo ng stroke kahit mga 1 or 2 yung kapal niya na, kahit medyo manipis lang ng gusto. At least makita nyo lang yung lining. Pag nakita nyo yung lining, so meron na kayong guide sa paggugunting. Hindi man nyo ma-perfect dahil nangangatog ang kamay nyo, malapit-lapit sa katotohanan na mapapantay ninyo yung inyong pagkakap. Okay, number 9. Sa pag-eyelet naman. May mga napapansin kayo, madaling matanggal yung eyelet. No? Ano po mga cost niyan? Unang-una, nagtitipid. Kaya yung totoo. Bakit ko nasabi nagtitipid? Kasi po ang mga eyelet, may kanya-kanya po karakteristik yan. Merong eyelet na wala po siyang pinaka-washer, pero magtataka ka bakit ang ganda-ganda ng pagkakakapit. So kung napanood mo yung sa Facebook, meron akong i-demo, di ba, yung semi-automatic. Ang ganda-ganda ng kapit. Bakit po? Yung klase ng eyelet na ginamit po doon is matataas po yung pinaka-crown niya. So, kaya lang mas mahal. So ganun po yan. Karaniwan po yan ay tinipid. Pero pagka po gumamit kayo ng tamang eyelet, marami pong klase ng eyelet. Meron po yung may crown, may talas. So kung gusto niyo po maganda-maganda po yung yun po ang gamitin niyo. Sa ganun po. Ngayon, pagka po yung mumurahin po, nakukuha naman yun po, ay magpa-practice kayo ng maigi doon. Pero kung gusto niyo po talaga na kahit hindi naman kayo praktisado, maganda yung quality, mag-invest din po kayo pagdating sa eyelet po. May mga eyelet po talaga na medyo mataas po yung Pagka po yung mataas yung pinaka-body niya, maganda pong yumakap yung pagdating sa tarp. So, yun po yung nagiging common na problema pagdating sa eyelet. Ano pa yung huli? Yung media at saka yung clog, no? Yung pagka-clog. Sa media, sabi nga, katulad nung kaganin na rin na nabanggit ko, yung media, minsan babalik lang naman sana yan sa supplier. Pwede nang papalitan ng direct sa supplier. So, pero mamili ng mainam sa media. Okay, yung pagkaklag na lang ang tutukan natin. Yung pagkaklag po ng ating head, ano-ano po ba yung mga dahilan yan? Karaniwan po, nagkaklag po ang ating head. Unang-una, kulang sa ink. Pangalawa, yung surrounding, no? Yung hangin. Tapos yung dumi. Yan po yung mga common na nagiging problema ng pagkaklag ng head. O kaya naman, sumasabit yung media. No? Yan yung mga dahilan na bakit umano yung head. So, ano-ano yung tutukan natin yung ink. Yung ink, minsan po, pag nagsasalin tayo, minsan salin lang tayo ng salin na hindi natin pinupunay yung ink. Kapag po ang ink, ang karakteristik po ng ink, kapag ka po tumatagal, parang naglalatak yan. Simple naman yan, katulad din naman yan, pigment ink, dye ink, kung ano man. No? Pero lahat po ng ink, pagka tumagal po, naglalatak. May iba na lumalabnaw, meron namang iba na lumalapot lalo. So, pagdating po sa eco-solvent or solvent, lumalapot po karaniwan. Pagka ganun po, pag malapot na po siya, hindi na po siya kayang higupin. So, magbabara po talaga siya sa mga hose. Yun po yung magiging dahilan din po. Pagka po barado po yan, dahil sa sobrang ninipis po ng butas ng mga head natin, karaniwan po, babarahin niya po yun. At pag nagbara na po yun doon, napakahirap na pong
ano yun, lusawin. Kahit magbabad ka ng solution, minsan napakahirap kung lusawin. Yun po yung mga dahilan ng pagbabara ng ano. So, iwasan po natin na hindi natin chinecheck yung ating mga ink. So, lagi natin checkin. Ako, dumating pa nga ako sa punto dati na sinasala ko yung ink. Pero hindi ko na sinasuggest na salain nyo po yung ink. Ano lang po yung gawin natin sa ink? Tignan nyo po, physically, tignan natin, nasa ilaw, kung may buo sa ilalim. Minsan po, pag stock po, nakaranas po ako niyan, isa pong supplier natin dito, kilala po yun, lagi sa Facebook eh. Nakabili ako sa kanya ng ilang ink, barado po, nagbara po yung head ko kagad. 1 week pa lang po yung head ko noon. Bakit nagbara? Kasi po yung ink niya is buo po yung ilalim. Hindi naman niya po kasalanan nyo. Kaya lang po, pag na-stock po talaga, nagbubuo po talaga yan. So, maging mapagmatsyag tayo lagi sa sinasali natin. Ngayon, pagka po medyo may buo na yung ilalim, huwag na ho kayong manghinayang doon sa ink, tapon nyo na ho. Kasi sisirain lang rin ho niya yung head nyo. Okay, ano pa yung pangalawa? Yung nakalimutan nating salinan yung ating ink. Pag nakalimutan nyo salinan yung ink nyo, bababa yung level ng ink nyo, at pag wala na siyang mahigop na ink, hangin po yung kanyang tutulak. Pag hangin po ang pumasok po sa head nyo, tutuyuin niya po yung loob ng head nyo. At pag tinuyo niya po yung loob ng head nyo, yun po magiging cause ng pagbabara ng head nyo. So, wag na wag nyo pong pababayaan yung level ng ink nyo. Sa akin po, yung lalagyan ko ng ink, pagka bumaba pa po ng kalahati yon, salin na ako. Ganun po ang ginagawa ko. So, monitoring. Lagi na kayong minomonitor dapat para po maiwasan natin. So, yun lang po muna. Yun yung mga common na problema pagdating po sa printing, no? Yung pixelated, yung wrong color, yung wala margin, banding, tapos yung ink smudge, uneven color, tapos yung wrinkle ng mga tarpaulin, tapos yung mabilis na matanggal na pag-eyelet, tapos yung uneven cutting, no? Tapos yung pagkaklag, yung media tsaka yung pagkaklag. Yan po yung mga common na problema pagdating sa printing. At sigurado, pagpasok mo, yan din po yung mga karaniwan na mahagip mo pagdating sa makina mo. Okay, sa susunod na kwentuhan natin, pag-usapan naman natin, ano namang mga customer ang mahahagip mo. No? So, bantayan mo. Nagtala rin po ako ng mga klase ng ugali ng customer, yung mga sobrang, may encounter nyo rin po lahat yan. So, yun lang po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Then, sa susunod na kwentuhan po natin.